Hello guys, welcome again sa aming YouTube channel, Almar Desiree TV. Salamat po nga pala sa patuloy niyo pagsubaybay sa aming channel. Bagamat ito nagsimula naman sa maliit, patuloy po itong sinusuportahan nyo at unti-unti pong lumalawak na abot ng ating channel na Almar Desiree TV. So, nasa 2.5 subscriber na po tayo ngayon. Maraming salamat po sa inyo. Sa pagkakang to, magpapakita pumili tayo ng isang lutuing Pinoy na sikat sa ating mga Pilipino. Ito ay nag-originate during Mexican colonial period. So, inadapt natin ito katulad ng minudo ng Mexico na meron din tayo mga Pilipino. So, almost the same ito sa ating beef caldereta, ang ating beef mechado ang ating lulutuin. So, ang pagkakaiba nito sa beef caldereta, wala itong liver spread. So, itong ating beef mechado, simple lang ang rekado nito. Na itong ating mga ingredients. Meron tayo dito ang sariwang baka. So, ito, ginahit ko ito ng at least 1 by 1 inch ang kanyang laki. So, chunks ang pagkakagayat niya. Yun ang distinction ng ating beef mechado. Meron din tayong beef pat na kinuha ko dito sa ating beef. So, kasama ito ng binili. Ito sasangkotsuhin natin para mas mantikado ang ating beef mechado. So, meron din tayo dito ang tomato ketchup, tomato paste, patis, optional, pero gagamit tayo ng patis. So, pampalasa at pampalinamnam. Of course, ang ating soy sauce. Ang ating mantika na kailangan natin sa pagigisa. Dahil wala tayong beef broth, so kailangan natin ng beef cube. So, ito siya. At kailangan natin ng freshly ground na black pepper. So, i-ground natin siya. At ang ating gulay, carrots. So, kailangan din natin ng lemon juice sa pagmamarinate. So, kailangan natin ng sariwa. Ang ating sariwang tomato, bell pepper, so they're red or green. So, mas maganda kung red. At ang ating bay leaf o laurel sa Tagalog. Ang ating patatas at ang ating pangisang sibuyas at bawang. So, simulan na natin ang paghahanda ng ating mga ingredients sa ating mechado. So, bago natin i-marinate ang ating beef, so handa muna tayo ng mga ingredients natin na kailangan natin sa pagmamarinate ng ating sibuyas at bawang, ang ating lemon at ang ating ground black pepper. Kalahati lang nitong lemon ng ating kailangan. Ang ating sibuyas at bawang. So, gagamit tayo ng at least 4 cloves ng ating bawang para mas mabango ating beef. So, ito ay mamarin din natin ang ating beef. So, kailangan natin ng soy sauce. Ang ating tomato ketchup. So, sedin lang natin siya. Ating paminta. Babad natin siya at least an hour or overnight. Mas maganda siya. Pero 1 hour lang natin ito ibababad para maluto na rin agad natin siya. So, konti nating bawang. Mamaya gagamitin natin yung kalahati sa pagigisa. At ang ating sibuyas. At ang ating lemon. So, kailangan natin ng lemon juice dito. Sariwa ang ating ginamit. Pwede rin naman gamitin yung concentrated na juice. Siyang haluin. So ito, set aside lang natin siya at maghahanda rin tayo ng ating iba pang mga ingredients para sa ating mechado. So unahin natin ang ating kamatis sa ating mga ingredients. Ito siya, fresh siya.
So, isunod natin bell pepper. Hinugasan ko nito kanina. So, atin lang siyang ng ating busil. Lagyan lang natin siya ng triangle. Ganyan lang. So, ito na ang ating bell pepper. Ngayon, hahanda naman natin ang ating carrots at ang ating potatoes. So, set aside lang natin to. Tanggalin natin ito. Mga buto niya. Itong ating carrots. So, gayatin lang natin siya ng pahaba. O, pwede din naman ganun sa gayat ng ating sili, ang ating carrot. So, para may iba, at magandang plating natin sa ating mechado. So, gayatin lang natin siya ng pahaba na ganito. So, ito siya. Set aside natin siya, tugasan natin siya mamaya kapag nagayat na rin ang ating patatas. So, ito ang ating patatas. So, gayatin lang din siya natin ng ganun sa ating bell pepper. So, ayan. Gasan lang natin siya. At magsisimula na tayo magluto ng ating mechado. Okay, simulan natin ang ating pagluluto. Gagamit tayo ng ating bagong KitchenAid na pan. Ito siya, para sa ating special na dish ngayon, ang ating beef mechado. So, atin siyang bibinyagan ng ating masarap na putaheng beef mechado. So, painitin lang natin siya. Lagyan natin ng mantika. Papainitin natin siya at ating ihahapkok ang ating carrots at ang ating patatas. Unahin natin siya bago tayo mag-isa. So ito, manonotice siya sa ating mantika na mainit na siya kasi nag-light na siya. So pwede nating ilagay ang ating carrots at ang ating patatas. So ito, tingnan natin ulit ng ating niluluto na carrots at patatas. So maya maya lang hahakuin natin siya at magigisa na tayo ng ating beef pat. So ito, pwede na siya. Atin siyang hanguin lang. Patayin lang muna natin ang apoy. Kasi nasusunog ng ating kawali. So ito ang ating nilutong carrots at ang ating patatas. So magigisa na tayo ng ating taba. Unahin natin sa taba. Buhayin ulit natin ang ating apoy. So ito yung beef pat natin. Aking siyang ginet-get na para ma-break na ang kanyang pat. Mabilis matunaw siya. So ilagay lang natin siya sa ating kawali. Kung wala kayong mabili na kung may kasamang taba na ng baka o ng beef, okay din lang naman. So mantika na lang gamitin nyo.
Nagkataon lang na itong nabili natin ay may kasamang taba siya. So, inihiwalay ko siya sa halip na isama sa ating pagbababad o pagluluto. Para matunaw na agad siya, mag-break ng pat niya at doon natin siya sasangkutsahin sa sarili niyang taba. So, ayan o. Tunaw na nga ang taba. So, isa na natin ang ating bawang at ang ating sibuyas. Ang ating sibuyas at bawang. Atin ang ating kamatis. So ito, pwede na natin lagay ang ating beef. Ang ating beef niya, binarinade kanina, lagay na natin siya. Maya-maya natin siya lalagyan ng tubig. Natin muna siyang isasangkot siya para yung juice niya ay lumabas. Bago natin siya lalagyan ng tubig para mapalambot natin ang ating baka. Usually, ang mga baka dito ay mga bata pang kinakatay. So, ito ay madali lang nating maluluto. Pag nagluluto ako nga pala nito, mahina lang ang apoy niya para yung ating beef ay ilabas niya yung kanyang tunay na lasa. So, yun ang maganda sa ating beef. Ayan ang ating beef. Ganda nung taba niya. Tingnan natin ang taklob ng ating kawali. Ayan. So, maya-maya lalagyan natin siya ng ating tubig. So, ito, titignan natin ang ating beef. Ayan o. Pwede na natin siyang lagyan ng ating sabaw. So, haluin lang muna natin. So, itong beef nga pala ay 1.2 kilos. So, itong ating tubig na ilalagay mula dun sa ating pinagbabadan. Dun tayo naglagay din ng tubig. So, ilalagay din natin yung ating beef cube. So, initially, ang nilagay ko ditong sabaw ay 2 cups. So, kung kinakailangan magdagdag pa tayo mamaya, so, gagawin natin. Haluin lang natin. So, ilalagay na rin natin ang ating bay leaves. So, ito siya. Sariwang bay leaf siya kasi may tanim kaming bay leaf dito sa aming backyard. So, takloban uli natin siya. Mamaya natin siya titimplahan ng iba nating pampalasa. So, yan ang ating beef. Kulo-kulo na siya. So, papalambutin lang natin siya. So, haluin lang natin ang ating beef. So, ilalagay na rin natin ang ating tomato paste at ang ating patis. Yung patis natin. Haluin uli natin siya. Natin tatakpan uli. So ito, tingnan uli natin na ating pinapalambot na beef. So ayan ang ganda niya So titikman lang natin siya. Tama-tama ng lasa niya. So, papalambutin na natin siya. Dadagdagan lang natin ng kaunting paminta. Ito siya.
So, tatakluban uli natin siya at papalambutin natin dahil tama ng kanyang lasa. So ito, tingnan natin after 20 minutes ang ating beef kung malambot na siya. Unti-unti na nagre-reduce ang ating sabaw. Nagtitik na siya. So tingnan lang natin siya. Malambot-lambot na, so kailangan pa natin siyang lutuin pa ng mga ilang minuto pa. So tatakpan uli natin siya. So mapapansin nyo, hindi nga pala ako naglagay ng asin dito kasi meron na tayo kaninang patis na nilagay. So tama na yung patis natin nilagay sa ating beef. So yun na yung nagbigay ng alat sa ating beef mechado. So may alat na, may linamnam pa sa ating patis na ginamit. So maaari kang gumamit din ng asin kung gusto nyo, at sa halip na yung patis ang inyong gamitin. So sa ating beef mechado, ang ginamit ko ay ang ating patis. So ito, takluban uli natin siya. So okay, titingnan natin ang ating karne. Kung malambot na, ilalagay na natin ang ating gulay. So ito siya, oh. Nag-reduce na rin ang sabaw natin. So tama lang yung 2 cups natin nilagay kanina. Kasi inumin pa rin ito para lumapot siya ng ating gulay na ilalahok. So ito siya. Tingnan lang natin kung malambot ng ating karne. Ayan, oh, malambot na siya. So ilalagay na natin. So 30 minutes natin siyang tinayantang ng luto. So unahin natin yung ating bell pepper kasi hindi natin ito sinangkot siya kanina. Sinangkot siyang carrots at ang ating patatas. So haluin lang natin siya. Inom na agad ang ating sauce. So simmer lang uli natin siya for another 5 minutes at ready na itong ating masarap na mechado. Takluban uli lang natin siya. So okay, ito finally, the revelation of truth ng ating beef mechado. So ayan siya, oh, mantikadong mantikado siya. So haluin lang natin ang ating beef. Papatayin na natin ang ating apoy at atin ang husigan ng ating beef mechado. Ang ating masarap na beef mechado. Kumukulo-kulo pa, oh. So, walang tayo. Kita nyo yan, oh. Napaka creamy ng ating sabaw. Mantikado. Sarsa pa lang, ulam na. So, ayan na ang ating masarap na beef mechado. Mantika. So, tingnan natin ang ating beef. Walang tayo ng lalagyan. So, ito na. Try natin ang ating beef, oh. Wow, napakalambot niya, oh.
Tingnan natin. Lagyan tayo ng konting sauce. Approve na approve. Lasa, sarap. Okay guys, isa na namang masarap na dish ang ating pinakita sa araw nito sa aming channel na Elmer Desiree TV, ang ating beef mechado. So para sa mas marami pang video ng ating DIY cooking, baking at everyday tasks dito sa Inglaterra, patuloy niyo po kami subaybayan sa aming YouTube channel Elmer Desiree TV. Thank you very much and God bless. Bye bye!